Cheers! Ayan, walking time na naman tayo. Samahan niyo kami, mag-walk tayo ulit. Guys, how are you? Kumusta kayo lahat? Another day the Lord hath made. Let us be glad and rejoice in it. Baka hindi na tayo mag-walk sa street kasi mainit na. So, mag-walk muna tayo dito sa court. Sa court na lang tayo mag-walk. Uwi ako mamaya kasi sabi ni Krista, nag-text siya sa akin kahapon na si Honey daw, ang ating Shih Tzu, ay buntis na! Yeah! So, tara guys, sumahan nyo kami. Ikutin natin ng 15 times itong cover court. So, tara, let's go! Pahinga muna tayo guys. Naka 9 na ikot na kami. Ako lang pala. Naka 9 na ikot na ako. Pero si Dong continue pa rin siya sa kanyang walking. So ang ganda ng view ko. Tingnan niyo yung background ko, 'di ba? Maganda dito sa subdivision na to. Marami pa siyang puno. So ayan, ang ganda ng background, 'di ba? Masyado siyang mapuno dito, guys. Kaya pagkahapon, di ba? Ang ganda ng view. Ayan, kaya pagkahapon, dito rin kami, nakikita niyo yan. Ayan. Yan. Diyan kami nagpapahinga after namin mag-walk lahat ng street dito. Yan, diyan kami nagpapahinga kasi mahangin diyan, malakas ang ihip ng hangin, lalo na paghapon. Ngayon na may hangin, kaya lang konti lang. Hindi nyo pa masyado nakikita yung wiggle-wiggle ng mga puno, pero mahangin. Tignan nyo yung aking hair na gumagalaw. It means na may hangin. And then may mga manok din dito, guys. So pwede natin itinola. Nga naman tao. Hindi may ari kaya nun, katabi lang ng bahay. So ayan pa si Dodong. Pang ilan na yan? 10 na sa content. 5 na lang. Ano gusto mo ginahan? Sige lang. Ayan, gusto niya kasi talaga ma-burn yung mga kinain niya kanina. Pero nag-breakfast lang naman siya ng kamoting kahoy and hard-boiled egg. Ako naman, hard-boiled egg and nilagang saging na saba. Yun lang yung aming breakfast. Pero usually, ang breakfast namin talaga heavy rice kasi nag-exercise nga kami and kailangan namin ng energy, kaya lang hindi namin feel kumain ng rice ngayong umaga, kaya naglaga lang kami, lagang saging, lagang itlog, lagang kamoting kahoy, tsaka meron ding nilagang dahon ng kamote. So yun yung aming breakfast, diba? Sobrang healthy. Ay, pinapractice na kasi namin yung ganong kain. Kasi si Dong, unlimited siya sa mga green vegetables lang. Yung ibang kulay ng vegetables, hindi daw pwede. Charot. Sabi kasi ng dietitian niya, green leafy vegetable, unlimited. Wala naman daw limitations. Basta mga gulay, walang limitation. Pero may mga gulay din kasi na may
may sugar. So, iwas-iwas tayo doon. And then, more on laga na lang kami. O, di ba? Nakakatipid sa mga condiments kasi laga-laga na lang kami. Kasi gusto ko, pati si Christian, mahawahan na namin ng diet namin. Kasi syempre, ang ano naman, ang bad habit kapag tinuloy-tuloy mo, hanggang sa pagtanda mo, aanihin mo din yun. So, dapat hanggat bata pa yung bata, maturuan na namin siya ng healthy living. Yan, para hindi na siya magaya sa amin. Ayan, na nagkaroon ng sakit, batang-bata pa, diba? May sakit na. So, sa awa at tulong ni Lord, nakaka-survive naman tayo. Namomonitor naman ngayon. Ang BP at saka ang sugar level ni Dong manageable na ng mga meds niya. So, yun, basta tuloy-tuloy lang natin yung advice ng doktor tsaka ng dietitian niya. And then, wala tayong poproblemahin sa future. Pero kung magiging matigas ang ulo ni Dudong, ayan, malaking problema yan, guys. So, ganun. Ganun talaga ang life. Minsan, dadagukan ka na lang ni Lord na ay mali yung ginagawa mo. Parang mga parents din natin noong mga bata pa tayo na dyan yung papaluin ka, didisiplinahin ka para maging tama ka. Pero minamasama natin mga kabataan dahil akala natin hindi tayo mahal. Yung pala, kaya sila nagkikare is mahal nila tayo. So, ganon din si Lord. Si Lord Jesus Christ, our Savior. Ganon din ang ginagawa niya sa atin. Pinaparamdam niya sa atin yung magiging consequence ng ating mga actions. So, and then kapag nangyari na yun, sa kanya tayo ulit tutulungan kung deserve tayo sa help niya. Ayan, kung naniniwala tayo sa kanya. So, ayan, nababawasan na ang aking tiyan, guys. Hindi na siya bulky. Hindi na ako pwede magpanggap na ako'y buntis. Sa walking namin everyday, walang palya, guys. Umulan, umaraw. Bago umulan yan sa hapon, usually, di ba umuulan na sa hapon? Bago umulan sa hapon, ayan, naglalabas na kami. Naglalakad na kami, iniikot na namin yung street, nagdadala na lang kami ng payong. Tapos yun, iniikot na namin yung street hanggang saan kami aabutin. Pero pag umaambo na yan, uwi na kami. Ang pinapayungan ko si Dong kasi bawal siyang magkasakit, guys. Napaka-sensitive niya talaga na kapag nagkasakit siya, naku, hospital agad. Kasi sa ngayon kasi under observation pa siya. Sa pa? 50 na. Ano? Let's go. So, ayan, naka 50. 15, 1.5. Naka 15 walk na si Dong. Ako 9 lang. Kasi maglalakad ako mamaya. Uuwi ako, guys. Titignan ko yung aming mga Shih Tzu. Kasi balita ko, buntis na raw si Honey, ang aking Shih Tzu. So, check natin mamaya kung buntis na talaga siya. Ayan. Ganito lang yung routine namin everyday. Walking, almusal, walking. Tapos, pag kailangan kong umuwi sa bahay, yan, ako lang yung uuwi. Si Dodong, bawal pa kasi sa kanya magbiyahe, guys. Bawal siyang mapagod pa. So, Hindi naman, okay lang. Ma-stress lang. Oo, stress and pagod, di ba sabi ni Doc? Sobrang pagod ang bawat. Oo. So, kaya ako lang ang uuwi. Kasi, mahirap mag-commute si Dong. Baka maiwan ng bus. O kaya maiwan ng jeep. Kaya ko. Hindi pwede. Kasi nga, under observation pa kasi siya. Kasi yung kapatid niya, doctor din. Kaya, yun, minomonitor siya ng kapatid niyang doktor. Dalawa yung doktor sa amin, yung mag-asawa, doktor.
Ayan. Dito na tayo sa ating home sweetie home. Oh, malaglag ka ha. Hindi. Ayan, pasok na tayo. Sasara niya na yan. Let's go. Pahinga lang tayo.